Ito ang latest trendy. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang, "Karma is real nga ba? Para sa nag-iisang Vice ganda?" Hindi ikinatuwa ng marami ang kanyang ginawa sa kanyang concert matapos patamaan ang isang tao na minamahal at minsang sinuportahan ng marami. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayang Pilipino. At marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat mga ka-trendy, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please click subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa latest trending na balitang i-upload namin. At yun na nga, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang, isang nga sa madalas na pinambabash kay Vice ganda ay ang hilig nitong magparinig, lalo na sa mga nakakaaway nito. Kung matatandaan kamakailan lamang, simula noong July 1, 2023 ay hindi na naipalabas ang It's Showtime sa TV5. Ngunit sa kabila nito ay nakahanap naman sila ng bagong tahanan at mapapanood na sila sa GTV. Kaya sa isang segment nila noon sa kanilang programa na Rampanalo, dito nga ay napansin umano ng madla na tila nagpaparinig si Vice sa TV5. Pinili nga noon ni Vice ang number 7, tanong ni Tiang Ami kay Vice, "Sino kaya ang magiging kapartner niya, meme?" Sagot naman ng Unkabogable Star, "Ang magandang kapartner ng 7 ay number 2. Maari na ngang pagkakataon na napuna ng madla si Vice tungkol sa gawain niyang ito. Ngunit ano naman kaya ang ginawa ng Unkabogable Star at bakit tila nabawasan ng 1 million ang kanyang mga followers? Kaliwat ka ng banat ang natatanggap ngayon ni Vice ganda. Ito'y matapos umanong patutsadahan ng TV host comedian ang mga DDS sa naganap na Super Diva concert nila ni Asia's Diva Songbird actress na walang iba kundi si Regine Velasquez sa Araneta Coliseum. Sa isang segment ng Super Divas, gamit ang sikat na background music sa TikTok na Jet to Holiday, marami ang nagsabing tila ang dating presidente ng Pilipinas ang binatikos ni Vice tungkol sa jet ski promise nito noon hinggil sa issue ng West Philippine Sea. May hirit din ang kapamilya superstar patungkol sa The Hague at ICC, kung saan nakadetain ngayon ang dating presidente dahil umano sa mga nagawa niyang crimes against humanity. Kinaya rin daw ng komedyante ang dating Pangulo sa pamamagitan ng malutong na pagmumura na pak sa audience. Nothing beats a jet ski holiday. Right now, from Manila to the West Philippine Sea via jet ski. Get unlimited water bombing from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to DDS only. Pink allowance and BBMs are prohibited. Huwag niyo akong subukan ang hirit ni Vice ganda. Hindi ikinatuwa ng mga fans ni Vice ang kanyang paandar sa concert nila ni Regine. Marami rin ang nainis at nabadtrip lalo na ang mga taga-suporta ng dating Pangulo o mas kilala sa tawag na DDS. Sabi ng mga galit na DDS, hindi dapat ginagawang katatawanan o joke ang nangyayari ngayon sa dating Pangulo. Matakot daw sana si Vice sa karma dahil wala naman daw ginagawang masama sa kanya ang pamilya ng dating Pangulo. Maliban dito, napansin din ng mga netizens na nabawasan ng followers ng komedyante mula sa 20 million followers, ngayon ay 19 million na lang. Sa ngayon, ay wala pang pahayag si Vice ganda tungkol sa pagbaba nga noon ng kanyang mga followers. Kaya naman nang lumabas nga ang balitang ito, ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayang Pilipino. At marami nga sa kanila ngayon ang hindi mapigilan ang kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And they posted, quoted, "Ang kayabangan, hindi mo dapat yan ginagawang laruan. Halata kang wala kang pinag-aralan, mayaman ka lang, kaya naman dyan ang mga alipores mo sa tabi mo. Tandaan mo, ang buhay parang gulong lang. Darating din yung panahon na mauupod din ang gulong mo. Wala kang respeto sa dating Pangulo.
Matanda na yon, hindi mo man lang ginalang. Hindi ka nag-iisip, siguro nga malaki ang problema mo sa pag-iisip. Dapat ka lang kaya naman kayabangan na sa Davao, dapat pati sa Visayas, masyado kang mayabang. Kung may pera ka lang, darating din ang time na mauupod ka. He deserved ma-persona non grata sa Davao. Vice Ganda is a nobody, isang baklang bastos at lumaki na ulo. Mayaman sa pera, pero poor pagdating sa pagkawalang respeto. Sana professionalism na lang ang pinairal para hindi na lumala at makakaayos na. Wala na patutunguhan ito. Both are mature personalities and kindly please uphold your individual dignity. There's no wisdom in these tirade gains, one another but a liability to your soul. God bless you both. End quote. At yun nga mga katrendy, ano ang masasabi mo sa video na ito? Huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa baba para malaman ko kung ano ang naging reaksyon mo sa latest at trending na balitang ibinahagi namin. Maraming salamat po.